Iba't ibang amendments ang isinusulong ng ilang senador sa proposed 2026 budget. Kabilang dyan ang para sa welfare sector, edukasyon at maging sa security. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Gustong ipatanggal ni Senator Ping Lacson ang involvement ng mga politiko sa ayuda distribution ng DSWD. Bilang bahagi ng isinusulong niyang amendments sa 2026 national budget, gusto niyang maglagay ng bagong provision sa DSWD budget na pagbawalan na ang partisan politics sa cash assistance distributions. Mr. President, there must be no room for political exploitation and manipulation of the government programs in any shape or form, especially when those at the other end are already suffering. Dapat DSWD personnel at accredited partners lang daw ang nagdi-distribute ng cash aid. Bawal daw ang presence at influence ng incumbent na opisyal, kandidato o sino mang politiko. Kahit political signages, paraphernalia at anumang political display, ayaw din ni Lacson. To politicize a social welfare program is not only unjust but also inhumane. Kailangang siguruhin daw ng DSWD na pag may sumuway dito, papatawan ng administrative sanctions. Bahagi naman ng amendments ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang dagdag pondo na 25 to 50 million para sa budget ng MTRCB na nasa 75 million. Yan ay para raw sa value orientation program nila. I've been admiring from afar MTRCB, but ang nangyayari nakakapagsalita lang sila pag may film na maganda o may film or telenovela na pangit ang values or maganda values tapos nasa TV sila. Pwede raw itong ilaan ng MTRCB sa pagsusulong ng good values sa social media, gaya ng anti-corruption at kahalagahan ng pamilya. 100% sure daw si Cayetano na gagamitin ito ng MTRCB. Target namang itayo ang halos 30,000 classrooms para sa susunod na taon. Naglaan kasi ng 68 billion pesos sa 2026 national budget para rito. Ang pondong ito ay 5 times higher sa 15.25 billion na inilaan sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, paraan na raw ito para pasukin ng DepEd ang iba't ibang mga kasunduan sa local government units at civil society organizations para sa pagpapatayo ng mga classroom. Kahit sa mga lugar na may hamon sa peace and order, pwede raw makipagtulungan ang DepEd sa mga engineer ng Armed Forces of the Philippines. 160 million pesos naman ang ilalaan sa ilalim ng Public Schools Infrastructure Program para sa mga gawaing may kinalaman sa site development. Una nang lumitaw sa Senado na nasa 22 classrooms lang daw ang naipatayo ngayong taon ng DPWH. Napakababa kumpara sa target nitong 1,700. Isa naman sa isinusulong ni Senator Jinggoy Estrada ang dagdag budget para sa NBI. Gusto niyang iangat ang pondo nito ng 85.16 million para sa hazard duty pay ng kanilang technical at forensic personnel. This essential provision is crucial for maintaining the morale and retention of specialized experts. Delikado rin daw kasi ang nature of responsibilities ng mga tao sa NBI at kritikal ang trabaho nila para sa national security. Hinihiling naman ng Department of Agriculture ang 100 million pesos para sa Young Farmers Challenge program nila. Ito'y para ma-expand daw ang grant assistance at capacity building initiatives para sa mga batang agripreneur at masuportahan ang development ng food producers para sa susunod na henerasyon. Dahil kinakailangan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino ay meron pa ring mga magsasaka. Sinisikap ngayon ng Senado ang pagpasa nito ng 2026 budget ngayong Disyembre. Sa susunod na linggo, target nilang i-approve sa third reading ang budget. Mula December 11 to 13, nakatakdang isagawa ang bicameral conference committee meetings para sa budget. Dito magpupulong ang mga kongresista at senador kaugnay ng kanilang budget versions. Commitment ng Senado, isa sa publiko na ito kasunod ng mga issue na dito raw nagaganap ang budget manipulation dahil closed door ito dati. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.